Kay Pangulong Noynoy Aquino na mismo nang galing, hindi niya kailangan ng emergency powers para ayusin ang problema sa kuryente sa bansa. Wala naman daw kasing energy crisis. Gayunman, aminado ang Department of Energy na posible pa ring magkahigpitan sa supply ng kuryente sa susunod na taon dahil na rin daw sa paglago ng ekonomiya. May report si Julius Segovia. I never asked for it. It was proposed by certain members, I understand, of Congress. I never asked for the emergency powers. So I don't think we're in a situation we have to employ Section 17 of Article 12. Mismong si Pangulong Aquino na ang nagsabi, hindi kailangang bigyan siya ng emergency powers para solusyonan ang problema sa kuryente. Bukod sa wala naman daw krisis sa kuryente, kailangan din munang hintayin ang resulta ng investigasyon kaugnay sa pinakamalaking power rate hike sa kasaysayan. Matapang ang mensahe ni Pangulong Aquino sa power generators at distributors. Hindi raw dapat ipasa sa taong bayan ang dagdag singil sa kuryente kapag napatunayan ng alingasngas na may pang-aabuso sa merkado kaya sumipa ng husto ang presyo ng kuryente. The government never promised that they will be shielded from the wrong decisions. Hindi naman dapat papasa sa consumer yung maling desisyon ng negosyo. Umabot sa 4 pesos and 15 centavos ang taas singil ng Meralco na napigilan lang ang paniningil noong Disyembre dahil sa TRO ng Korte Suprema. Ang isang buwang nakaschedule na maintenance shutdown ng Malampaya Natural Gas Facility ang itinuturong dahilan ng dagdag singil. Ang masama, sumabay rito ang emergency shutdown ng ibang power plant kaya napilitang bumili sa mas mahal na supplier ng kuryente. Gustong malaman ngayon ng Pangulo kung saan nagkulang. Kasi may plants that can use alternate fuels. Shutdown ng Malampaya, they have to source from elsewhere, may price increase. But we don't think the price increase that is being charged is commensurate to what should have been the case. May dagdag pangaraw na power supply. Itinatayo ang San Gabriel Power Plant. Una sa 3 plantang plano ng First Gen Corporation sa Batangas City. Kasama si Batangas Governor Vilma Santos Recto. Si Pangulong Aquino ang nanguna sa groundbreaking ng 414 megawatt power plant na kukuha rin ng supply sa Malampaya Natural Gas Facility. Without new power supply, consumers in the Luzon grid will suffer from rotating brownouts and or pay for running the more costly and less efficient oil-fired plants. Pero sa 2016 pa mapapakinabangan ng San Gabriel Power Plant. Kaya ayon sa DOE, hindi malayong magkahigpitan pa rin sa supply ng kuryente sa susunod na taon, lalo tuloy sa paglago ng ekonomiya. There will be tightness still in 2015 and it all depends on the demand forecast and the demand forecast also depends on the GDP growth. Kaya hinihikayat ni Pinoy ang mga mamumuhunan na pumasok sa power industry. We will provide the environment where a reasonable profit can happen. And we have all of these competitors coming in. Hopefully we'll bring down electricity power rates to a reasonable level. Mula sa Batangas City, Julius Segovia, GMA News.